Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ipangalandakan ni Harry Roque na wala siyang kinalaman sa Pogo at ang mahalaga ay umalis sa pwesto ang Pangulo. Abay heto ang isang matapang at matalinong mangbabatas kung saan pinalamon ng katotohanan itong maka-China at protektor ng Pogo. Kahit abogado ka, if you knowingly allowed this company to commit crimes, violations of revised penal code dito sa ating bansa, it means that you become a principal by direct participation. Hindi naman kasama doon sa trabaho ng abogado. Pagkita mong illegal yung Pogo, pabayaan mo lang. Knowingly, pababayaan mo operation ng isang Pogo na hindi naman licensed ng PAGCOR. That is not part of the job of a lawyer. And that is contrary likewise to our code of legal profession. It is really my opinion na kung ano man ang nakita nilang infractions, violations of the law committed by Lucky South 99 under the watch of Attorney Harry Roque, I think the Philippine government has a cause of action against Attorney Harry Roque. Well, kung hindi niya alam, ang hirap namang i-deny no? Hindi ko po alam na wala palang lisensya ang Pogo. Abogado ka nga, paano hindi mo alam? Let us assume na ito nga ay mga infractions ng Lucky South, no? Subject to the condition na mayroon sufficient evidence that will establish na alam ito lahat ni Attorney Roque, then he becomes part of the crime. Siguro kung ito lang yung incident that will link him to Pogo, we can assume na baka nga hindi. Kaso, may Lucky South pa eh. May mga documents pang na-recover sa kanya. Tapos, ito pang property sa Tuba Benguet kung saan nakita itong mga Pogo operator. Parang little by little ay lumalabas lahat ng information na connected with each other, no? Nagsabay-sabay na eh. Na if taken together, no? If taken together, there is no other reasonable conclusion but to think na may connection between him and all these Pogos. Resback naman ni Harry Roque, wala siyang pake sa usapin sa Pogo. Pero ang gusto lang niya ay magbitiw ang Pangulo at magparehab para ipalit na si Inday Sara bilang Pangulo. Alam nyo, again, ang issue nakasaad sa ating saligang batas na kapag mayroong serious illness ng presidente, dapat iparating sa taong bayan ang estado ng kanyang kalusugan. Bakit hanggang ngayon, wala tayong nakukuhang impormasyon sa estado ng kanyang kalusugan? At dapat malaman natin ang impormasyon na yan dahil kung talagang hindi na nasa mabuting kalagayan ng presidente o pwedeng maging acting president ang vice president until such time na gumaling siya or tuluyang na maging physically incapacitated at maging presidente na ang vice president. Kaya nga po tayo mayroong vice president. So Mr. President, no, ulitin ko pong advice ko. Kung talagang meron po tayong sakit at ang paggamit naman ng droga ay may sakit, ibigay nyo na muna kay Inday Sara o pwede naman kayo bumalik pag kayo tapos na ng rehab. Pwede po yun. Wala pong tututol dyan. At talagang pag kayo umamin na kayo user, lahat naman ng tao maintindihan yan. Lalong-lalo na kapag sinabi nyo na nais nyo magkaroon ng rehabilitation. Ako susuporta ko. Dahil tingin ko, ang lahat ng gumagamit ng pinagbabawal na gamot, they deserve a second chance. It is a sickness, kaya kinakailangan gamutin. Given the fact that it was argued very well, effectively, Congresswoman Luistro brought this out in the open and explained to us in a very clear manner. Masterfully. Hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan mo. She chooses her words. She was able to send across the message, no? That he was able to send the message across efficiently that all of us nakapag-isip, teka lang, tama, dahil itong sistema na to, hindi ka nakikipag-usap sa isang juridical entity, no? You're talking about person. Sino bang nagpapatakbo nitong sistema? Sinong nagpapatakbo? Halimbawa lang, no? Tama nga yung sinabi ni Congresswoman Luistro, no? Remember, if you were asking him, you're not actually dealing with the Lucky South 99. You cannot talk to Lucky South 99 because this is a judicial entity. Wala siyang personality. The persons or the people behind, running the Lucky South 99, sila yung kausap mo because they can communicate, di ba? So of course, those aspects na makikita mo na the system, like whatever companies or corporations, kung pag-uusapan natin ng Pogo, you're dealing with individuals, particular individuals. Of course, kung
magbibigay ka ng recommendation kung committee, tapos meron namang clear violations or it may cross over penal may cross over yung mga activities that may have a penal penal repercussions halimbawa, no, or may mga criminal involvement along the way. Of course magre-recommend ang committee, no, pero again sabi ko nga that would depend on the appreciation of the squad committee, no. Meron talagang power sila. So again, hindi pa nagsisimula. That's why all of these things, all my answers are just my own take, no? Kasi we don't know how the Quad Committee will progress. But definitely, yes, it has a commendatory power. They can recommend filing of administrative, civil, or even criminal charges to individuals who may be found liable for a certain degree of a crime that may be uncovered during the investigation. Si Attorney Harry Roque, actually, ang sabi niya ko nga, willing din pa rin siya to continue, And I think we're thanking for that. Yeah. But I saw you had an interesting exchange with him, questioning dito sa mga nakaraang araw. But how are you finding his mga statements? Has he been useful in, giving you a better idea dito sa mga problemang tinitingnan po ninyo sa mga issue? Ako kasi of course, he's a lawyer. We know he's an expert. Expert sa field niya. Nobody can question that. Well, technically, legally, he has reasons, no? Kasi nandun daw siya, he wasn't really representing Lucky South 99. Although sabi naman ni Chairman Tenko, kasi Whirlwind Company yung kanyang and then yung Whirlwind Company specifically ang concern niya doon is yung ejection case ba yun that they filed involving the Cruz family doon sa portion of the lupa which Whirlwind Company is leasing to Lucky South 99. Parang gano'n yung But according to Chairman Tenko, sabi niya, no, we had nothing to do with Whirlwind Company. In fact, they don't have a license with us. So the not even discussed. Company, we never discussed Whirlwind Company. All throughout the meeting, we thought he was there to help Cassie Ong in her appeal to somehow request or apply for the IGL. Yung IGL kasi yung Internet Gaming License naman kasi iba nila yung policy from offshore Pogo to IGL, but the provision there is she needs to pay, I guess, mga $500,000 arrears niya, which apparently according to Attorney Roque na doon daw nila binabayad for certain Dennis Cunanan, no? Parang ganun So ang akin kasi, I'm trying to be convinced kasi I always give the person the benefit of the doubt. Okay, all of these things have been brought out. Please help me understand and at least convince me na your presence there is purely innocent as you claim to be. Diba? Okay. And not wielding any influence. Exactly. And why do you, parang ang tanong ko is, okay, given that you are not representing Lucky South because they're your client, halimbawa, no? Why do you have to do some follow-ups? I mean, why do you extend that effort? Kasi nga, tinanong ko, sobrang bait naman, di ba? Sobrang bait naman na alam mo yun, hindi mo nga sila pinag-abogado kasi yung abogado nila yung let the agents deal with that. That's already below your pay grade. Sabi mo nga, Kong, he's too popular to be there. Parang gano'n, exactly. Di ba? Parang your attorney, Harry Roque. I mean, everybody respects you. Diba? Ako personally, I said this openly. In front of him. In front of him. Kaya nga ako medyo na-dismiss because that's already below your pay grade. But why do you have to do that? If you're insisting that you're only the only case you're dealing with Whirlwind Company is specifically on the cases that you have filed in Pampanga. I think yung ejection case yung mga Cruz relative to and then parang gusto lang ng tulungan, parang gano'n. Okay, I give him that kasi meron naman din tayong
human, alam mo yon, yung consideration na pagkaibigan mo, tutulungan mo talaga. And there's nothing wrong with that. Unfortunately, you're in a situation where Lucky South 99 has been raided, tapos illegal yung ano. Yeah. So, the picture now is that the questions are, bakit ka nandoon? Bakit ka nag follow up? And ano yung end result?